Welcome back mga kaubayan sa aking YouTube channel. Ngayon ay gagawa ako ng video tungkol sa pagkuha ng OEC exemption. Dahil nga ako'y magbabakasyon next month, ay kailangan kong kumuha ng OEC exemption. Doon sa mga first time pa lang magbabakasyon na nandito sa South Korea, magbabakasyon sa Pilipinas, ay hindi ako sure, hindi ko alam mga kabayan, magtanong-tanong din kayo sa iba kasi ako kasi lagi naman ako nakakapagbakasyon at dito na lang ako sa online services DMW GovPH for OEC. Dito na lang ako kumukuha ng OEC exemption. Pero ang pagkakaalam ko talaga dun sa mga, di ako sure ano, ang pagkakaalam ko talaga dun sa mga baguhan na magbabakasyon ay kailangan nyo munang pumunta ng polo sa likod ng Philippine Embassy sa Itaewon. Tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng OEC exemption sa online services dmw.gov.ph. At syempre, buksan ng cellphone at pumunta kayo sa Chrome. Pagka-click nyo ng Chrome, ay search ninyo ang online services dmw.gov.ph for OEC. Yung nakalagay na for OEC. At i-click nyo yan. Tapos, ito na yung lalabas. Hanapin nyo yung e-registration. Makikita nyo dyan, e-registration. Tapos, i-click ninyo ang e-registration. Tapos, ito na yung lalabas. Ayan, Department of Migrant Workers. E-registration, makikita nyo yung Let's Go. I-click nyo yung Let's Go. Tapos, ito na yung lalabas. Login. Unang-una, ilalagay nyo muna ang inyong email address. At pagkalagay ng email address, i-click nyo ang next. Tapos, ito naman yung lalabas, login ulit. Password naman ang ilalagay nyo. Kasunod na ilalagay ninyo ay password naman. At pagkalagay ng password, i-click login. At ito na yung lalabas. May makikita kayong ano dyan, nakalagay dito, Pag-ibig Corner. Nakalagay dyan, hindi man na kailangan maglagay dyan ng Pag-ibig number kasi hindi naman nakiklik yan. I-close nyo na lang, i-click nyo yung close. Tapos ayan na lalabas. Makikita na yung information nyo dyan, may picture kayo. Tapos may picture din ng passport. Makikita nyo sa bandang kanan, balik manggagawa, i-click nyo yan. Tapos ito na yung lalabas. Passport data is available. Okay na yan. Pag-ibig data not available kasi clinose naman natin kanina, okay lang yun, walang problema dun. Kahit hindi kayo maglagay ng pag-ibig number. At susunod ay click yung next sa baba. At ito na yung lalabas. DMW Online Services, balik manggagawa, previous contract details. Kung gusto nyo, basahin nyo yung nasa kanan. Basahin nyo na rin. At ilalagay nyo na dito sa input your flight date. Ito mga kabayan, tatandaan nyo dito sa import your flight date, ang ilalagay nyo dito, kasi nga ang kukuhanin nyo ay balik manggagawa, babalik kayo dito South Korea, ang ilalagay ninyo ditong date ay kung kailan kayo babalik dito sa South Korea. Hindi yung papunta sa Pilipinas mga kabayan ha, kasi ang kailangan natin ay balik manggagawa, ibig sabihin, yung certificate na babalik tayo dito. Yun, ilalagay ninyo yung date kung kailan kayo babalik dito sa South Korea. Ilalagay nyo dyan. Halimbawa, ang balik niyo dito sa South Korea, magbabakasyon kayo, no? Ang balik niyo dito sa South Korea ay October 12. Yan, makikita nyo, October 12. Tapos, i-click nyo lang yung set sa baba. At yan, nandun na yung pabalik nyo dito sa South Korea. I-click nyo ang next sa baba ulit. Tapos, ito na yung lalabas. Ito na yung information ninyo nung nag-fill up kayo ng e-registration. Ano? Yan, makikita nyo dyan, pangalan, apelyido, passport.
Ayan, nakalagay dyan lahat kung magkano yung salary ninyo, kung ano yung company ninyo dito, kung ano yung address ninyo. Ayan. Tapos dito mga kabayan, sa baba, may tanong dito na, are you returning to this employer? Yun, ibig sabihin, babalik daw ba kayo sa employer na nakalagay dyan sa baba? Kung totoo na babalik kayo sa employer ninyo, ay click yes. Tapos may apat na tanong dito mga kabayan na, yan, yung una, click yes. Tapos nang lalabas na ulit ay, are you returning to this job site? Ibig sabihin, South Korea, click yes ulit. Pagka-click ng yes ulit, ito naman yung lalabas, if your employment under the same job position. Ayun, kung ganun pa rin ba daw yung trabaho na papasukan mo dito sa South Korea, pagbalik mo, siyempre click yes. Kung are you aware that you may face administrative disciplinary sanction for declaring false information in relation to your response in question number 1, same employer, in question number 2, same job site. Click nyo lang ng yes mga kabayan at ito na yung lalabas. May balik manggagawa application. Yan. Lumabas din ulit yung mga informasyon ninyo. I-check nyo na lang. I-double check ninyo. Tapos may makikita kayo sa taas na view OEC. Yan. I-click nyo lang yan. At ito na yung lalabas. OEC printing. Tapos i-click nyo lang yung open. At ito na yung lalabas. Ayan. Napakadali lang mga kabayan. At may OEC na kayo. Overseas Employment Certificate. Yan. Balik manggagawa.